Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Bawas na nga ang kita dahil sa taas ng petrolyo, bawas pa ang biyahe para tipid sa gas. Ganito na ang kalbaryo ngayon ng mga PUV driver. Ang Department of Energy nangakong pananagutin ang mga abusadong gas stations dahil bukas pa dapat ang oil price hike at dapat pautay-utay. Narito ang report. Kanya-kanya mang aray ang mga tsuper pero wala namang magagawa kundi indahin ang pagsipa ng big-time oil price hike. Ang PUV driver na si Romel nadatnan namin sa terminal sa EDSA Show biyaheng Cardona Rizal EDSA. Kung dati 3 beses itong bumabiyahe, ngayon 2 biyahe na lang muna. Nung isang araw, ang diesel mababa. Ngayon, nabigla kami, naging 65. Dati 60, ngayon 65. Sa ngayon, hindi na kami gaanong kumikita, sa diesel lang napupunta. Lugi pa kasi kung mangilan-ngilan naman ang sakay mula sa Cardona Rizal. Sa pila na lang kasi sa EDSA ito makakapuno ng mga pasahero. Mahirap talaga, mahal ang diesel, kaya tingnan mo, sasalang kami rito, minsan nakakalis kami, 5 oras, 4 na oras. Magkano ang boundary namin? Ganito rin ang diskarte ng taxi driver na si Henaro. Sa pila na lamang nagbabaka sakali. Pag mayroong pasahero, hatid. Pag wala, pila. Kasi pag takbo ka ng takbo, ubusin mo yung gas, walang para ng pasahero. Kasi Pero ayon sa Department of Energy, wala pa dapat paggalaw ngayon sa presyo. Bukas pa dapat magsimula ang pautay-utay na oil price hike. Mula bukas March 10 hanggang Huwebes March 12, ang Shell magtataas ng 8.75 sa kada litro ng gasolina. 24.25 pesos naman ang isisipa ng diesel at 36 pesos sa kerosene. Kung susumahin, 68.65 ang gasolina, 84 pesos sa diesel at 122 pesos sa kerosene. Ang petron naman hanggang 68.70 ang itataas sa gasolina, 79.70 pesos sa diesel at 119 sa kerosene. Hinihikayat ng DOE na isumbong sa e-report sa eGov.ph app ang mga abusadong gasolinahan. Babala ng DOE, Reminder lang to, sa mga gas stations, makikinabang kayo sa 1 araw, 2 araw, pero pag nahuli po kayo, forever na kayo hindi pwedeng magbenta. gaya ng panawagan ni Romel at Henaro na sana maibaba ang presyo ng petrolyo, nakikipag-ugnayan na ngayon ang hekutibo sa Kongreso kung papaano mababawasan ang excise tax sa langis. Sure, what they are seeking now is the immediate solutions that we can find in the next 2, 3, or 4 weeks. Kaugnay niyan, 55 gasolinahan ang naisyuhan ng show cause order ng Department of Energy dahil sa hindi pagsunod sa itinakdang schedule ng price adjustment sa presyo ng produktong petrolyo. Karamihan sa mga ito sa Metro Manila. Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang 3 gasolinahan na nakita ang hindi sumunod sa itinakdang schedule ng price adjustment at posibleng sobra ang pagpapatong sa presyo ng petrolyo. 2 dito ay mula sa Quezon City, ang isa naman ay sa Pasig City. Patuloy ang mahigpit na monitoring at aksyon ng DOE laban sa mga retailer ng produktong petrolyo na lumalabag sa price adjustment rules upang matiyak na napoprotektahan ang mga mamimili laban sa overpricing. Sa kabuuan, 54 na gasolinahan ang iisyuhan ng show cause order para makita kung lumabag ba sila sa panawagang huwag munang magtaas ng presyo. Kung mapapatunayan ay maaaring kansilahin ang kanilang mga transaksyon. Paalala ng DOE sa mga gasolinahan na huwag samantalahin ang kasalukuyang sitwasyon sa merkado at magpataw ng hindi makatarungang presyo sa mga consumer. Patuloy ang mahigpit na monitoring upang maprotektahan ng publiko laban sa overpricing at iba pang irregularidad sa bentahan ng fuel. We appeal naman to your good side na let's not take advantage of the situation. Let's not make everybody panic because we have more than enough supply. 70 Pilipino pa ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas sa gitna ng patuloy na sigalot sa Middle East. Sinebak naman ang isang kawani ng Migrant Workers Office sa Bahrain dahil sa paninigaw sa mga OFW na nanghihingi ng tulong roon. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam.
Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 90 overseas Filipino workers at kanilang dependents mula sa United Arab Emirates kagabi. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pagsalubong sa kanila at pamimigay ng financial assistance. Ayon kay Kakdak, sinagot ng DMW ang airfare ng 33 OFWs sa ilalim ng repatriation program nito. Sa kabuuan, halos 400 OFW na ang nakauwi sa Pilipinas mula ng pansamantalang magsara ang airspace at ang Dubai International Airport matapos ang pag-atake ng Iran simula noong February 28. Sinabi pa ni Kakdak na may ongoing evacuation efforts din kung saan ang ilang OFWs ay dinadala muna sa land border ng ibang bansa bago sila ilipad pa Maynila. Samantala, nag-viral naman ang video ng isang personnel ng DMW na umunoy nagtaboy sa ilang OFW sa labas ng Migrant Workers Office sa Bahrain. Maririnig sa video ang mga OFW na humihingi ng financial assistance at ang siyang pagsagot naman ng isang kawani ng MWO Bahrain na wala nang may bibigay sa kanila dahil ubos na ang pondo. Maririnig pa ang kawani na sinasabihan ng mga OFW na bawal ang ginagawa nilang public gathering alinsunod sa batas ng Bahrain at iginigiit na kahit saan pa magsumbong ang mga OFW ay wala talagang mailalabas na pondo ang kanilang opisina. Pero wala na ho, tapos na po hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit? Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Matapos mag-viral ang video, agad na inanunsyo ni Secretary Kakdak na pinare-recall niya na ang naturang empleyado at sinabing patuloy na magsisilbi ang DMW sa OFW ng may respeto at kababaang loob. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na binibigyan ng mga OFW sa Bahrain na pansamantalang hindi makapagtrabaho dahil sa sigalot ng 20 Bahraini dinars at grocery items, habang $200 naman ang binibigay sa mga OFW na nais nang umuwi ng Pilipinas. Ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa telco companies na magbigay ng libreng tawag para sa mga OFW sa mga bansang apektado ng sigalot, kabilang ang UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Iran at Iraq. Michelle Galiang para sa All TV News Channel 2. Sa sports balita, pasok sa round of 16 si Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos ipatigil ni Coco Gauff ang laban dahil sa arm injury. Umaasa naman si Ayala sa agarang recovery ng katunggali. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Maagang natapos ang inaabangang rematch ni Pinay tennis star Alex Ayala at Coco Gauff matapos ipahinto ni Gauff ang laban dahil sa arm injury sa round of 32 ng Indian Wells Open. Di kita ng laban ng dalawang manlalaro sa first set. Sa kalagitnaan ng laban ay nakuha ni Ayala ang lamang para makuha ang first set 6-2. Sa second set, matapos makuha ni Ayala ang 2-love lead ay dito na nagdesisyon si Gauff na ipahinto ang laban dahil sa iniindang injury. Sa post-interview, binahagi ni Ayala ang kanyang paghahanda sa laban kontra world's number 4. I think my focus was really was a big point of my match day and my strategy, as well as the intensity in my legs and the intensity I was able to produce to be aggressive. Yeah, I took those learnings from the last match. I tried to do things differently, better on certain things I can control. Nagpasalamat din ito sa suportang ibinigay ng mga Pinoy fans sa kanya. Maraming salamat mga kababayan sa lahat na nanonood sa Pilipinas at sa lahat na nagsusuporta sa akin. Marami pong salamat. Happy International Women's Day sa lahat ng mga babae back home, and kita-kita tayo sa Lunes. Susunod na makakalaban ni Ayala ang world's number 12 na si Linda Noskova ng Czech Republic sa round of 16. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.